Magandang umaga sa lahat. Nandito po ako para ibahagi yung episodyo 37 at kabanata 60 at 61 at 63. Yung mga karakter sa episodyo 37 ay sila Maria Clara, Crisostomo Ibarra, Padre Damaso, Clay, Elias, Padre Salve, Tia Isabel, Renato, Fidel, Silio, Huli, Mang Tales, Kapitan Tiago, Doña Victorina, Don Tiburcio, Senyor Linares, Lucia, Sisa, Pablito, Elena, Ginoong Filipo, at Adong. Sa kabanata 60, 61, 63 ay sina Doña Victorina, Don Tiburcio, Linares, Maria Clara, Crisostomo Ibarra, Elias, Tia Isabel, Kapitan Tiago, Sisa at Basilio. Ang pagkakaiba ng po dito ay yung mga ibang karakter na hindi pinangalanan sa kabanata o sa mismong original na bersyon ng No Limit Tangere ay pinangalanan sa episodyo 37 na Maria Clara Ibarra. Sa tagpuan naman, ang unang eksena ay pinakita yung bahay ni Kapitan Tiago sa azotea kung saan nakita si Maria Clara Ibarra, sa bahay kubo kung saan pumunta si Basilio para hanapin ang kanyang ina, sa bukid kung saan tinakas ni Elias si Ibarra, sa kulungan kung saan tinakas din ni Clay sila Maria Clara at sila Ibarra at sila Fidel. Kabanata 61 at 63 sa azotea ni Maria Clara sa dagat sa pulborista. Yung tema natin is ang pagtakas sa kulungan sa episodyo 37, pagmamahal. Kabanata 60, 61 at 63. Pag-ibig at pagtakas sa karagatan. Naisipan ko ang temang ito dahil una, sa episodyo 37, pinapakita dito yung plano kung saan pinapatakas nila Elias, yung grupo nila Elias at ni Clay, na itakas si Ibarra sa kulungan at ipapunta sa malayong bahagi saan sa Mandaluyong. At yung pagmamahal naman ay dahil sa pagpunta ni Ibarra kila Maria Clara, kahit na sa mga nangyari sa kanila, binahagi pa rin nila ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ang tema ng original na bersyon at ng episodyo 37 ay magkasing kapareha, dahil yung kinuhanan ko na parte sa kabanata ng original na bersyon ay yung mismong nakuha sa episodyo at kinumpara ko lang ang pagkakaiba dito. So, sa balangkas ng kwento, episodyo 37, yung unang eksena ay pinapakita na unti-unti nang gumaling si Basilio. Mga makaraan ng 2 linggo ay gumaling na at nakakalakad na si Basilio at naghahanda na para bumalik sa kanilang tahanan. Ang pagka-uwi ni Basilio sa kanilang kubo, o nagkita sila ni Sisa at Basilio. Ngunit hindi makilala ni Sisa ang kanyang anak dahil nawalan ito ng memorya ng pagkapatay ng kapatid ni Basilio. At pinaratangan si Basilio na demonyo na
uugad ng iniisip niya na ginawan siya ng malas ng demonyo at kinopya ang mukha ng kanyang anak para siya ay hatulan. Ang sumunod naman na eksena ay dumalaw sila Doña Victorina, Senyor Tinales at Don Tiburcio sa bahay nila Kapitan Tiago para pag-usapan ang kasalan ni Senyor Linares at Maria Clara sa susunod mga araw. Pagkatapos nito ng eksena is pinuntahan ni Clyde at ni Julia na si Sisa, at dito nalaman ni Clyde ang planong pagtakas nila Elias kay Ibarra at sa mga nakulong ng hindi karapat-rapat. Nang mapupunta na sila sa kulungan, tinakas nila si Ibarra. Ngunit dahil nagising ang mga gwardiya sibil, ang natakas lang nila ay si Ibarra lang mismo. Pagkatapos nun, pumakas sila sa bukid, pumunta sila sa bukid at nakita nila si Elias. Doon, sinabihan ni Elias si Ibarra na pumuntang Mandaluyong upang makapunta ng Europa at magmuhay ng mapayapa doon. Sinabihan siya ni Elias na kaya niya mabuhay doon sa Europa at si Elias naman ay hindi. Pagkatapos nun, nung magtagpo na si Clay at Elias, at si Ibarra, ay bumalik si Clay papuntang kulungan para iligtas si Fidel at yung mga ibang nasa presinto. At doon nagtapos yung episodyo 30. Yung dialogo na napili ko sa episodyong ito, sa episodyo 37, mahirap man ang pag-ibig at kaligayahan sa bayang ito, ngunit pinipilit kong magtiis at mamatay sa lupang ito. Kung ganun, bakit mo ako pinapayuhan umalis? Sabi ni Ibarra. Sapagkat maaari kang lumigaya sa ibang bansa, Ginoo, at ako'y hindi. Hindi ka sinilang upang sa Elias. Hindi pa ba pagdurusa ang lahat ng ito? Mawala ang aking ama, matanggalan ako ng dignidad, mawala ang lahat ng aking kaibigan, pati ang babaeng aking pinakamamahal. Ibarra. Dito, ito yung tumatak na dialogo sa puso ko dahil sa sinabi ni Elias na kahit ang hirap ibigin ng isang bansa, kung ito'y iyong minahal, hindi mo kaya itong iwan. Kahit anong hirap pagdadaanan mo dahil gusto mong mamatay dito sa bayang ito. Ang paghihirap dahil sa pagmamahal ay kayang itiisin hanggat ikaw ay naniniwala sa kaunting paniniwala na magbabago pa ang isang bansa. Pero sa ibang tao na hindi na kayang magdusa at kaya namang magmahal ulit ng ibang bayan, ay dapat kunin na ang oportunidad na magbago at maghanap ng bagong buhay sa ibang bansa. Sa Kabanata 61, nakuha ko to.
sapagkat sa ibang panig ay mangyayari kayo lumigaya at ako'y hindi, sapagkat hindi kayo handa sa pagkakahirap at sapagkat kasusutan ninyo ang inyong bayad. Kung dahil sa kanya'y masyawing palad kayo ng isang araw at wala nang totoong kasama-sama ang palad na gaya ng masuot sa kanyang bayang kinalimutan. Hindi matuwid ang inyong palagay sa akin, ang biglang sinabi ni Ibarra sa masaklap na tutok. Nalilimutan ninyong karating ko pa lamang dito'y bagtak, kay hinanap ko ang kanyang ikakagaling. Huwag po kayong manghinuhana, Ginoo, hindi ko kayo sinisisi. Paano na ngayon? Kayo'y siyang uliran ng lahat. Datapwat ayaw akong humingi sa inyo ng mga hindi mangyayari at huwag po kayong magagalit kung sabihin ko sa inyong kayo'y dinarayan ng inyong puso. Dating iniibig po ninyo ang kinamulatan ninyong bayan sapagkat ganyan ang sa inyo'y tinuro ninyong ama. Dating iniibig po ninyo ang kinamulatan ninyong bayan. Palibhasa ay sa kanya'y naroroon ang inyong sinta, kayamanan, kabataan, pagkat kumingiti sa inyo ang lahat, hindi pa gumagawa sa inyo ng lihis. Sa katuwiran, ang kinamulatan ninyong bayan, dating iniibig ninyo, ang kinamulatan ninyong bayan, kawangis ng ating pag-ibig sa lahat ng bagay ng nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Kapatwat, ang araw-araw na kayo'y hirap, magutom, pagsagian, ipagkanulo at ipagbili ninyong ring mga kakabayan. Sa araw na iyo'y inyong susumbain ang inyong sariling katawan, ang inyong kinamulatang bayan at ang lahat. Dito, tumatatak ito sa isip ko nung nabasa ko to sa original na skripto ng Nolan Tangere dahil tama naman. Minamahal lang natin ang isang bagay, isang bayan, isang tao. Kung ito'y nagpapadama ng kaligayahan, kasarapan, kung ito'y binibigyan tayo ng ating mga sustansya, mga kailangan, at nawawala ang ating pagmamahal, napapalitan ng pagkamuhi, kung ito'y binigyan tayo ng problema, binigyan tayo ng kasawian sa mundong ito, kung binibigyan tayo ng mga balakid na ikakasakit sa atin. So, ito ba ay tunay na pagmamahal? Sapagkat ikaw ay binigyan ng problema, ng mga kasakit. Ito ba'y tunay na pagmamahal kung ikay magkamuhi dito dahil lang dito? Yan ang napaisip sa akin bilang isang mambabasa sa original na skripto at sa Maria Clara at Ibarra na telebisyon. Ang masasabi kong pagkapareha at pagkakaiba ay yung pagpunta. Ang masasabi kong magkaiba at magkaparehas ay yung pagkita ni Elias at ni Ibarra nung sapagkat pagkita nila ay sinabihan ni Elias si Ibarra na nais niyang isama si Elias na pupunta sa Europa na magkasama bilang isang magkakapatid. Ngunit umayaw si Elias dahil hindi niya kayang mabuhay sa ibang bansa at gusto niya lang mamatay sa balyang ng kanyang sinilangan. Yun yung pagkakaparehas. Pagkakaparehas din ay yung dumalaw sina Doña Victorina, kay Senyor Linares, Don Tiburcio, kila Kapitan Tiago para itakwil o pagsalitaan ng masama si Ibarra at pag-usapan ang kasalan ni na Maria Clara at Senyor Linares. Magkaparehas din ito nung nagkita si Sisa at Basilio. Nakalimutan ni Sisa na anak niya pala si Basilio at doon
Hinabol nito sa kagubatan si Sisa. Yun ang pagkakaparehas ng episodyo 37 at sa kabanata 60, 61 at 63. Ang pagkaibahan naman nila ay nung dumalaw si Doña Victorina sa bahay ni Captain Tiago, ay kahit na may sakit si Maria Clara, pumunta pa rin ito sa Silya at kinausap si Doña Victorina. Pero sa episodyo 37, hindi ito nagpakita si Maria Clara at nagimpilang sa kanyang azotea at doon umiyak at nagpahinga. Yun yung kaibahan nila. Ang kaibahan naman sa pagtakas nila Ibarra ay yung sa kulungan, na kung saan si Clay yung tumulong na magtakas kila Ibarra, at hindi ito mismo nangyari sa original na scripto ng No Limit Hungary, dahil kung saan sila Ilyas ang nagplano at nagtakas kila Ibarra. Punta naman tayo sa episodyo 38, kabanata 60 at 63. Ang kinuhanan ng episodyo ito sa Maria Clara at Ibarra. Ang karakter dito sa episodyo 38 ng Maria Clara at Ibarra ay si Fidel, Clay, Maria Clara, Crisostomo Ibarra, Ilyas, Basilio, Sisa, Padre Salve. Sa kabanata 60 at 63, sila Maria Clara, Crisostomo Ibarra, Ilyas, Basilio, Sisa, Padre Salve. Ang kahibahan lang nito sa original na scripto sa Maria Clara ay sina Fidel at Clay, dahil wala naman talaga sila sa original na scripto, at dagdag lang sila na karakter na pinapamulat sa atin yung solusyon sa cancer na nagbabahagi sa kabanata 60. Ang tagpuan naman ay halos magkaparehas lang sa kubatan, sa azotea at sa simbahan. Nangyari din ito sa original na scripto, kung saan nagkita sila Ibarra at Maria Clara sa azotea. Tinulungan ni Ilyas si Ibarra na makatakas sa kagubatan, tapos sinalubong ni Padre Salve sa simbahan. Sa tema naman na isip ko, ang episodyo 38 ay ang paglisan. Ang paglisan dahil sa pagkalayo ni Ibarra at Maria Clara, at nagpangako sila sa kanilang sarili na mag-aantayan silang dalawa. Sa kabanata 60 at 63 naman, ang pangakong hindi kayang kalimutan, ang pagtakas at ang pagpangaalam. Ang pangako hindi kayang kalimutan ay dahil sinabi ni Ibarra na mamuhay ng makayapa si Maria Clara, ngunit hindi niya ito kayang magawa dahil si Ibarra ang kanyang kapayapaan. Ang pagtakas naman dahil tinakas ni Ilyas si Ibarra papuntang Mandaluyong upang mabuhay ng mapayapa. Ang pamamaalam dahil nagpaalam si Ibarra kay Maria Clara, nagpaalam siya kay Ilyas. Si Basilio naman at si Sisa ay nagpaalam sa isa't isa nang mamamatay si Sisa. At yun ang nangyari kaya napili ko ang tema na ito sa episodyo 38 at sa kabanata 60 at 63. Ang balangkas ng kwento, yung una ay pinuntahan ni Clay o binalikan ni Clay ang presento at itinakas niya si Fidel at yung ibang mga nakabalinggo. Pagkatapos pumunta sila sa kagubatan para hanapin sila Ibarra at Ilyas. At dito
umamin si Fidel sa kanyang nararamdaman para kay Binibining Clay. Ngunit hindi ito tinanggap ni Clay dahil hindi pinapayagan ng mundong iyon na isang pantasya na magmahalan si Fidel at si Clay. Sumunod dito ay pumunta naman ang eksena papuntang azotea. At dito nagpaalam sila si Ibarra at Maria Clara. Kasi sinabi ito ni Ibarra na kalimutan na siya at mabuhay na ng mapayapa. Ngunit hindi kayang mabuhay ni Maria Clara na wala si Crisostomo Ibarra. Dahil dito gumawa si Maria Clara at Ibarra pangako habang buhay silang magmamahalan. At dito nagpaalam si Ibarra kay Maria Clara at dumako na sa kanyang sa baruto sa munting bangka na ginamit upang makatakas sila sa presinto. Lubhang umiyak si Maria Clara nang mawala na si Ibarra at pinakako niyang mamahalin niya si Ibarra habang buhay. Magkanapos nito, hinabol ni Basilio ang kanyang ina. Sa susunod ng eksena, makikita natin hinahabol ni Basilio ang kanyang inang si Sisa na nakalimot sa kanya sa kagubatan. Sa takot ni Sisa sa kanyang anak, nakakala niya ay isang demonyo, tinulak niya ito at ang kanyang anak ay nauntog sa bato. Dito, nakita ni Sisa ang nauntog na anak na si Basilio at napagtanto niya na ito ay ang kanyang tunay na anak at labis na naging nagpis. Makikita rin dito na natamaan ng baril si Sisa na sa susunod na eksena, kinausap ni Ibarra si Piloso Potasio tungkol sa abuso ng mga praile. At sumunod ay nang nagmukmok si Sisa na dahil sa kanyang nauntog na anak, ito ay tinamaan ng baril. At paggising ni Basilio, nakita niya ang sugatan ng kanyang ina at unti-unti niyang binubuhat si Sisa at tinulungan para makauwi sa kanilang dampa. Nang palapit na sila sa kanilang dampa, ay unti-unti nang nanghihina si Sisa. At kaula-unay namatay ito dahil sa baril at dugo na lumalabas sa kanyang katawan. Sa sumunod na eksena, pinakita si Fidel at si Clay na hinahanap sila Ibarra at Elias. Ngunit si Elias ay tinamaan ng baril ng pagkalisan nila sa pagkapunta nila sa isang kalubatan na baril si Elias. At sinabi ni Elias na iwanan na siya ni Ibarra at pumunta ng Mandaluyong at mabuhay ng payapa. Nang mahiwalay sila Clay at Elias, nakita ni Elias si Basilio. Nang naghiwalay na si Ibarra at si Elias, nakita niya si Basilio at sinabihan kumuha ng panggatong at ilibing ang kanyang ina at sunugin ito para mabuhay yung ina niya para mamatay ng mapayapa. Pagkatapos nito, sinabihan ni Basilio si Elias na yung galit niya gawin niyang apoy para hindi maging maghinante kundi pakita ang paglaban niya sa mga naak. Ang kasunod dito, nakita nila Clay at Fidel si Elias na sugatan. Dito, pinapakita ang nagpis at pagkamuhi ni Clay kay Rizal dahil sa pagkamatay sa mga karakter.
Nang makita ni Clay at Fidel si Ilyas na sugatan, labis na pagkagalit ang nararamdaman ni Clay. Sinabi niya na bakit ganito si Rizal, bakit pinapatay niya lahat ng karakter sa No Limit Tangere, at labis na kanyang paginagpis. At sinabi niya ito kay Fidel na kahit nasasaktan ay ginagawa pa rin ang lahat para hindi ma, hindi ma, para maprotektahan niya si Clyde. Ang kaibahan lang dito sa nakita ko ay yung nagpaalam si Crisostomo kay Maria Clara. Sa original na scripto, nung pumunta si Maria Clara, ay si Ibarra kay Maria Clara sa asotean niya, ay pinakita ni Maria Clara ang sulat ng kanyang ina na kinahubuyan siya dito. Pero sa episode 38, nagpaalam lang si Maria Clara at Ibarra at gumawa ng pangako. Dito naman makikita na maraming eksena si Fidel at Clay na hindi na mismo nangyari sa totoong skripto ng Maria Clara at Ibarra. At ang kaparehas naman ay nung hinabol ni Basilio ang kanyang inang si Sisa at siya ay nauntog at nabaril si Sisa. Unti-unting namatay at nakita niya si Ilyas at tinutusan siyang magkuha ng panggatong. At dito, magkaparehas ang totoong skripto at episodyo 38. Ang dialogong na akin nakuha na tumatak sa aking isip ay, Crisostomo, ayaw ko ng kapayapaang inaalay mo sa akin. Ngunit hindi yun yung buhay na hangad ko sa iyo, Maria Clara. Wala akong ibang nais kundi ang iyong katiwasayan. Hindi ikaw, ngunit sarili ko lamang ang magpapatupad nun at ikatuparan ng iyon kung ikaw ang kapiling ko, Crisostomo. Paano ba natin masasabing may payapang isang tao? Dahil ba walang mulo? Dahil ba walang sakit? Dahil ba ikaw ay mayaman? Ang kapayapaan ay hindi dinidiktahan ng isang tao, ng ibang tao. Ito ay dinidiktahan sa kung ano ang iyong gusto, kung anong gusto mong mabuhay, kung anong gusto mong kapayapaan ang nais mong maramdaman. Kapayapaan ba na ikaw ay nasa hardin pero ikaw ay malungkot, mag-isa, o kapayapaan ba yung kayo'y nasa gulo, nasa gulo pero kasama mo ang pamilya, ikaw ay masaya at ikaw ay kampante. Ang kapayapaan ay mararanasan mo sa iyong loob. Kung ano yung gusto mong kung ano ang gusto mong kasama, at yun yung tumatak sa akin na yung kapayapaan hindi dahil mapayapa ang iyong kapaligiran. Ito ay kapayapaan sa iyong loob, kaya ng sinabi ni Maria Clara. Sa Kabanata 63 naman, nakita kung Diagolo ay yung mamatay akong hindi ko nakikitang numingning ang liwayway sa lubang aking tinubuan. Kayong mga kita ng liwayway na iyan, batiin mo siya. Huwag niyong limutin ang mga nahundusay sa buong magdamag. Dito sa Kabanata 63 nung pagkapatay ni Elias, na tumatak ito sa aking puso bilang isang Pilipino ngayon, na dapat sa mga henerasyon natin kung saan inalay nila ang kanilang buhay, ating mga magigiting na bayani. Inalay nila ang kanilang buhay para makita natin ang liwayway ng liwanag, at nakita na natin yung
kapayapaan. Dapat natin itong tahagin at maging masaya dahil ito ang naging resulta. Pero wag nating kalimutan ang mga namatay dahil sa kapayapaang binigay sa atin. Kaya wag tayo magsarili. Mahalin natin ang ating bansa at mabuhay ng tama na may dignidad at masasabi ng ating mga nakaraang henerasyon na ang kanilang pagsasakripisyo ay tunay na nagbunga. Yun lang po ang aking sipatsuri sa Maria Clara de Ibarra at sa Northern Nightingale. Salamat po, Ginoo.